King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1567. Pagkatalo. Sa mahinang kalagayan, nagpa siya ang Heaven Lord na sunugin ang kanyang heavenly Dao origin para salakayin si Zhao Fang. Ito ay isang bagay na hindi hinulaan ng anim na God Eye deities. Ang matinding panganib ng bloodline ng ancient race at ang heavenly Dao energy ay nagpasigla sa Dream God Eye na magpalabas ng tsunami ng Dream Origin. Si Zhao Fang ay agad na nilamon ng enerhiya ng Dream Origin. Siya ay lumitaw tulad ng isang kristal ng mapangarapan na kulay, na nagniningning sa pinakamagagandang kulay sa mundo. Tinitigan ng Heaven Lord si Zhao Fang. Ang naalala niya kanina ay isang matalinong ulat na natanggap niya tungkol kay Zhao Fang. Sa ulat na ito, nabanggit na ginamit ni Zhao Fang ang mga kakayahan ng kanyang mata para i-neutralize ang God Eye fusion art ng 8 mga inapo ng God Eye sa Heavenly Demon Hall. Ito ay tila walang katotohanan, ngunit kung ito ay totoo, maaari itong magamit upang malutas ang kanyang krisis. Bilang karagdagan, palaging nararamdaman ng Heaven Lord na ang God Eye ni Zhao Fang ay nagtatago ng isang uri ng hindi kapani-paniwalang lihim. Ang kanyang sariling mata ay nag-evolve na sa antas ng pseudo-ancestral eye, na may kakayahang sumipsip kahit na ang pinakamalakas na enerhiya ng Heavenly Dao. Bagamat hindi pa rin niya alam kung anong uri ng kapangyarihan iyon, marahil ay maaari rin itong makuha ang kapangyarihan ng mata ni Zhao Fang. Sa sandaling ito, habang ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay pumutok na may hindi kapani-paniwalang dami ng dream energy, ang Heaven Lord ay masigurado na may isang bagay na hindi tama. Sa kabilang banda, ang 6 na God Eye deities ay nakatuon din sa eksenang ito. Palagi silang may mga tanong tungkol sa 9th God Eye ni Zhao Fang. Bagamat inamin nila na si Zhao Fang ay isang God Eye, hindi nila kailanman itinuring na siya ay kabilang sa parehong grupo ng 8 Great God Eyes. At ngayong nakita na nila ang napakalawak na bola ng panaginip na liwanag sa paligid niya, hindi maipaliwanag na nabahala sila. Feng. Inihayag ni Liu Qingxen ang isang kinakabahang ekspresyon. Nang magsimula ang labanan, napagtanto niya na ang tagumpay sa labanang ito ay hindi nakasalalay sa 8 Great God Eyes, ngunit kay Zhao Fang. Gayunpaman, hindi sigurado si Liu Qingxen tungkol sa mga eksaktong detalye. Ngayong inaatake na ng Heaven Lord si Zhao Fang, paanong hindi siya kabahan? Ngunit wala siyang magagawa. Hindi iyon dapat maging isang God Eye. Nagulat ang Divine Punishment God. Ang kamao ng enerhiya ng Heaven Lord ay bumangga sa panaginip na liwanag. Whoosh! Ang enerhiya ng Dream Origin ay naging hindi kapani-paniwalang nabalisa, tulad ng isang mabagal na daloy na biglang nagiging isang napakalaking alon. Habang nagsasagupaan ang dalawang enerhiya, talagang na-neutralize nila ang isa't isa. Paano naging ganito? Nagulat ang Heaven Lord. Ang isang pag-atake mula sa kanyang ancient god devil body ay sapat na upang durugan ang mga regular na Diyos, at pinagsama rin niya ang kamao sa heavenly Dao energy, ngunit ang enerhiya na inilabas ng God Eye ni Zhao Fang ay talagang nagawang i-neutralize ito. Siyempre, ang enerhiyang ito ay masyadong mahina upang ganap na may-neutralize ang pag-atake ng Heaven Lord, ngunit ang enerhiya na ito ay mabilis na lumalakas. Boom! Ang Dream Origin ay patuloy na bumulwak sa kaliwang mata ni Zhao Fang sa isang walang katapusang torrent. Dahil sa matinding sakit mula sa kanyang kaliwang mata, halos nawalan ng malay si Zhao Fang. Si Zhao Fang ay nakakonsumo dati ng maliit na halaga ng enerhiya ng Dream Origin, at palaging may proseso. Natural na nahirapan siyang tiisin itong malawak at walang kontrol na paglabas ng enerhiya ng Dream Origin. Napakaraming origin energy. Nagulat din si Zhao Fang sa napakalaking dami ng enerhiya na nakapaloob sa kanyang kaliwang mata. Ang kanyang Dream Origin ay tila malapit ng maubos, ngunit ang pag-atake ng Heaven Lord ay hindi pa ganap na neutralisahin. Mamamatay pa ba ako? Si Zhao Fang ay medyo ayaw tanggapin ito. Ngunit nang tila malapit ng maubusan ng enerhiya ang kanyang Dream Origin, isa pang kapangyarihan, hindi maarok at kakilakilabot, ang sumibol mula sa panaginip na bowl ang pilak. Ang mapangarapan na bowl ang pilak ay agad na nagkaroon ng mas nakasisilaw na kulay, ang mga huling bakas ng pilak ay tuluyang naglaho. Ang pilak na bola ay naging isang malapanaginip na kristal, at ang imahe ng mata sa kristal ay nagniningning na may mas nakasisilaw na liwanag at isang hiwa ng alindog. Parang nagiging mata talaga.
Boom! Ang enerhiya ng Pure Dream Origin ay lumabas sa kaliwang mata ni Zhao Fang. Dati, ang Dream Origin ni Zhao Fang ay may kukumpara sa mga bola ng ambon, ngunit ngayon, ang enerhiya ng Dream Origin niya ay parang malapot na tubig sa dagat. Ang huling kinang ng pilak ay naglaho mula sa kanyang kaliwang mata, ganap na napalitan ng panaginip na mga kulay. Habang umusbong ang enerhiya ng Dream Origin na ito, naramdaman ng malayong Heaven Lord na nanginginig ang kanyang pseudo-ancestral eye. Naramdaman ng 6 na God Eye deities na tumitibok ang kanilang God Eyes. Ang kanilang God Eye fusion art ay biglang naging lubhang hindi matatag. Ang gray-white ethereal figure sa hangin ay agad na naging malabo at nagsimulang magkalat. Ano lang? Ang Heaven Lord ay napipi. Si Zhao Fang ay hindi lamang namatay sa kanyang pag-atake, ang kanyang mata ay talagang pumutok ng isa pang malakas na enerhiya. Napansin niyang kakaiba na nabigo siyang patayin si Zhao Fang sa kabila ng napakalaking halaga. Sa kabilang banda, naabot ng kanyang plano ang layunin nito, dahil ang God Eye fusion art ng 6 na God Eye deities ay naging hindi matatag. Napansin ng Heaven Lord na, habang ang kanyang sariling pseudo-ancestral eye ay naapektuhan din, ang mga epekto ay maliit. Fry of the Divine. Ang Heaven Lord ay walang oras na mag-alala tungkol sa napakaraming bagay. Anuman ang nangyayari sa mata ni Zhao Fang, hindi niya maaaring pabayaan ang pagkakataong ito. Agad na pinaandar ng Heaven Lord ang kanyang pseudo-ancestral eye at inatake ang 6 na God Eye deities. Whoosh! Ang pseudo-ancestral eye ay naglabas ng mga alon ng maputik na kulay abong puting enerhiya na pumailan lang sa hangin at nag-anyong napakalaking ethereal na ulo. Ibinuka ng ulo ang bibig nito, nagpakawala ng dagandong sa 6 na God Eye deities. Ang dagandong na ito ay nagpang-inag sa lahat ng nilalang sa takot at naglabas ng walang hanggang divine power. Ang mga God Eye deities ay nahuli na sa kaguluhan sa kanilang God Eye fusion art, at pinili ng Heaven Lord ang eksaktong sandaling ito para umatake. Nako hindi. Masyadong mabilis. Bakas sa mga mukha nila ang takot at gulat. Malamang na alam na ng Heaven Lord kung ano ang mangyayari ng maaga at umatake ito sa sandaling lumitaw ang problema sa God Eye fusion art. Ang 6 na God Eye deities ay maaari lamang puwersahang ipagamit sa kanilang pseudo-ancestral eye ang kapangyarihan nito upang harangan ang pag-ataking ito. Boom! Bang! Isang kulay abo-puting alon ng enerhiya ang sumabog mula sa pseudo-ancestral eye, na bumangga sa dagandong. Gayunpaman, ang alon ng enerhiya ay agad na nabasag, na nagpapahintulot sa dagandong na tumama sa mata mismo. Sandali lang. Itinikom ng Divine Punishment God ang kanyang mga ngipin, ang mga ugat sa kanyang noo ay nakaumbok. Nakatutok din ang ibang God Eyes. Biglang. Boom! Ang napakalaking pseudo-ancestral eye ay nanginig at pagkatapos ay nahulog. Naando ang God Eye fusion art. Ang 6 na Diyos ay sabay-sabay na nagsuka ng dugo, ang kanilang mga katawan ay pasuray-suray at ang kanilang mga mukha ay namumutla. Natalo ba talaga sila? Ha ha ha! Tumawa ng malakas ang Heaven Lord. Wala nang mas kapana-panabik kaysa sa pag-ikot ng mga mesa habang nasa desperadong kahirapan. Tuwang-tuwa ang Heaven Lord na makita ang 6 na God Eyes na nagdurusa sa backlash ng kanilang teknik. Boom! Agad siyang sumuntok. Ang ginto at pilak na kamao, na pinalakas ng pseudo-ancestral eye, ay dumami sa kapangyarihan, na nakakuha ng hindi mapigil ang lakas. Kung wala ang pseudo-ancestral eye, hindi ito mapipigilan ng 6 na God Eyes. Umatras. Umungal ang Divine Punishment God. Ang tanging pagpipilian nila ay umiwas at tumakbo mula sa pag-atakeng ito. Ang barkong pandigma na sinasakyan ni Liu Qingxin ay agad na nagsimulang lumayo. Swish! 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 Ang iba pang 5 God Eye deities pati na rin ang Bright Sun God, Celestial Sword God, at Sikong Dao ay nagsimula na ring umatras. Tumigil ka! Pinaandar ng Heaven Lord ang kanyang pseudo-ancestral eye. Isang walang kapantay na lakas na hindi pinahintulutan ang anumang pagtutol na bumaba sa mundo. Ang bawat isa sa radius ng 10-10 milyong li ay pinigilan ng enerhiyang ito at tumigil sandali. Ang sandaling ito ay naglagay sa 5 God Eye na dapat ay nakatakas sa matinding panganib. Ang Life God at ang Myriad Forms God ay nasa hanay ng kamao ng Heaven Lord at wala ng oras para makatakas.
Bagamat ang Life God at ang Myriad Forms God ay bihasa sa pagtatanggol at may matibay na sigla, kahit na hindi nila mapipigilan ang pag-ataking ito. Life Seal. Sa mapanganib na sandaling ito, ang mga mata ng Life God ay nagsimulang mag-alab na may nakasisilaw na berdeng apoy. Napakaraming enerhiya ng buhay ang bumulwak sa kanyang katawan. Boom! Ang pinakamataas na enerhiyang ito ay nagtulak sa Myriad Forms God, na nasa gilid ng hanay ng pag-atake ng Heaven Lord, ilang palayo. Kasabay nito, ang Myriad Forms God ay nagawa ring sumipsip ng Life God's Burning Life Origin, na nagpapahintulot sa kanya na sumabog ng may kapangyarihan. Life God. Nang ang Myriad Forms God ay nakatakas sa attack range ng suntok ng Heaven Lord, hindi niya maiwasang tumalikod at tumawag. Ngunit bago pa man niya maibalik ang kanyang ulo. Boom! Ang hindi mapigil ang enerhiyang kamaon na iyon ay umungol, nilamon ang Life God at pinawi ang lahat. Ang ibang mga God ay deities ay hindi maiwasang maagrabyado sa tanawing ito. Ngayon lang, ang Life God at Myriad Forms God ay parehong nasa matinding panganib, kaya ginamit ng Life God ang kanyang kapangyarihan para iligtas ang Myriad Forms. Ang natitirang mga God ay nakadama ng isang mahiwagang selyo sa kanilang mga katawan. Ito ay hugis ng isang dahon at puno ng enerhiya ng buhay na agad na nagpagaling sa lahat ng kanilang mga sugat. Bago mamatay, ginamit ng Life God ang lahat ng kanyang life origin para gamitin ang lihim na sining na ito. Ang Divine Punishment God ay umiling. Sa ganitong paraan, kahit na siya ay patay na, ang Heaven Lord ay tatanggap ng napakaliit na origin life. Kakailanganin niya ng oras para mabawi ito sa halip na agad na lumakas. Ang Life God ay patay, ngunit bago siya namatay, ginawa niya ang lahat ng kanyang magagawa. Natalo na tayo. Nang inig ang katawan ng Death God. Kahit na ginawa ng Life God ang kanyang makakaya, natalo pa rin sila. Bagamat muli nilang magagamit ang God Eye Fusion Art, hindi ito magiging kasing lakas ng dati. Bilang karagdagan, ang Heaven Lord, pagkatapos lumunin ang isa pang God Eye Origin, ay tiyak na mas malakas pa. Sa kabilang dulo. Ha ha ha. Ha ha ha. Ang Heaven Lord ay baliw na tumatawa habang ang Pseudo-Ancestral ay sa gitna ng kanyang noo ay tumanggap ng kapangyarihan ng Life God mula sa Fan Universe. Naayos na ang usapin. Ang mga God ay wala ng kapangyarihan. Ngunit nang matanggap niya ang kapangyarihan ng Life God, biglang may naalala ang Heaven Lord, at ang kanyang mukha ay nanigas. Sa loob ng puting barkong pandigma, tinitigan ni Liu Qingxin at Yu Chanwu si Zhao Feng. Ang katawan ni Zhao Feng ay nilamon ng isang panaginip na dagat, ang kanyang buong katawan ay nagniningning na may nakasisilaw na kulay. Ang pilak na kinang ng kanyang buhok ay umatras, nag-iwan ng manipis na parang panaginip na mga sinulid na sumanib sa dagat ng enerhiya sa paligid niya. Ang kanyang kaliwang mata ay dahan-daang pumihit, nagniningning ng parang panaginip na liwanag habang lumalakas ang enerhiya nito. Ang enerhiya ay nalampasan ang isang God Eye. Ang enerhiyang ito ay talagang malapit sa isang Pseudo-Ancestral Eye. King of Gods, Kabanata 1568. Isang bagong Pseudo-Ancestral Eye. Pinatay ng Heaven Lord ang Life God at natanggap ang kanyang kapangyarihan mula sa Fan Universe, ngunit hindi siya ang pangunahing pinagtutuunan ng pansin sa oras na ito. Sa kabilang dulo ng madilim na mundong ito, unti-unting kumakalat ang isang hindi mailarawang panaginip na liwanag kasama ng isang kahanga-hangang origin energy na nagtanim ng takot sa lahat, na umaakit sa atensyon ng lahat. Ang nakakatakot na enerhiya na ito ay agad na lumampas sa God Eye level at ngayon ay halos malapit na sa Pseudo-Ancestral Eye level. Paano magiging ganito? Napakalakas na enerhiya. Natigilan ang Divine Punishment God. Sa sandaling ito, nakaramdam ng matinding takot ang kanyang Divine Punishment God Eye. Tanging ang Pseudo-Ancestral Eye of the Heaven Lord ang nagbigay inspirasyon sa ganitong uri ng takot, ngunit ngayon, mayroon na itong kasama. Posible ba ito? Ang kanyang mata ba ay hindi isang God Eye? Ang Death God ay nanginginig. Ang mga God Eye ay ang ganap na limitasyon. Kung walang mga espesyal na pamamaraan, ang kanilang kapangyarihan ay hindi maaaring madagdagan pa. Gayunpaman, ang Dream God Eye ni Zhao Feng ay lumagpas sa limitasyon at nag-evolve ng mag-isa, na tumulak patungo sa mas mataas na antas.
Lahat ng God Eye deity ay hindi maipaliwanag na nakaramdam ng takot nang tumingin sila sa kaliwang mata ni Zhao Feng. Sa loob ng puting barkong pandigma, habang nasaksihan ni Yu Chanwo at Liu Qingxen ang ebolusyon ni Zhao Feng, patuloy na nagbabago ang kanilang ekspresyon. Ang kanyang mata ay hindi isang God Eye. Bulong ni Yu Chanwo sa sarili. Ito ang tanging posibilidad sa oras na ito. Bagaman hindi ako sigurado sa eksaktong mga detalye, ang sitwasyon ay may iligtas pa rin. Ang Destiny God Eye ni Liu Qingxen ay hindi rin maipaliwanag na nanginginig sa takot. Bago ang digmaan, nahulaan na niya na si Zhao Feng ang susi sa digmaang ito. Ngayon, maaari lamang siyang umasa kay Zhao Feng. Sa malayo, ang mga nangungunang eksperto sa Ancient Desolate Realm of Gods ay nawalan ng pag-asa nang mamatay ang Life God, sa paniniwalang tapos na ang lahat, ngunit ang ebolusyon ni Zhao Feng ay muling nagpasiklab ng pag-asa sa kanilang mga puso. Ang nakakasilaw na liwanag na iyon ay pinagmumulan ng init sa malamig at monotonously madilim na mundo, kaakit-akit at kaakit-akit. Ang Heaven Lord, na sinisipsip pa rin ang kapangyarihan ng Life God, ay nagpakita ng malungkot na ekspresyon sa tatlo niyang mga mata. Ang mata ng batang ito. Ang kanyang mukha ay naging solemna at masama. Malinaw niyang naramdaman na ang mata ni Zhao Feng ay mabilis na lumalapit sa antas ng pseudo-ancestral eye. Ang katotohanang ito ay labag sa mga tuntuning namamahala sa mga God Eye. Bilang karagdagan, sa ilang kadahilanan, ang pseudo-ancestral eye ng Heaven Lord ay biglang nabalisa, ang heavenly daw origin sa loob ay naging galit na galit at nagngangalit. Tila may matinding puot ito sa mata ni Zhao Feng. Ang kalooban ng Heaven Lord ay naimpluwensyahan nito, at ang kanyang pagkamuhi kay Zhao Feng ay tumaas. Mamatay. Ang tatlong mata ng Heaven Lord ay nanlilisik kay Zhao Feng at sumabog na may layuning pumatay. Boom! Ang kanyang pseudo-ancestral eye ay tumibok ng nakakatakot na enerhiya, at pagkatapos ay isang kulay abu-puting sinag ng liwanag ang bumaril pasulong, na walang kabuluhang nilipol ang lahat ng nasa daan nito. Zhao Feng, mag-ingat ka. Umungal ang Divine Punishment God. Kahit na nagtulungan ang God Eyes, hindi nila mablock ang isang pag-atake mula sa pseudo-ancestral eye, maliban kung ginamit nila ang God Eye Fusion Art. Ang heavenly daw pseudo-ancestral eye ay napakalakas. Maaari nitong sugpuin ang lahat ng enerhiya sa mundo. Maliban sa mga perpektong batas, walang enerhiya ng batas ang maaaring umiral sa harap ng enerhiya ng heavenly daw. O hindi. Naramdaman ni Zhao Feng na may mali, ngunit sa kasalukuyan ay hindi niya magagamit ang enerhiya sa kanyang katawan at hindi siya makaiwas. Bumalik. Bumalik ka. Ito lang ang nasa isip niya. Kung hindi niya maiiwasan ang pag-ataking ito, patay na siya. Wala nang iba pang mas mahalaga. Gayunpaman, ginagawa ito ng Dream God ay upang magamit lamang ni Zhao Feng ang isang bahagi ng kanyang kapangyarihan, at ang kapangyarihang ito ay halos walang silbi sa ilalim ng pagsupil ng Heavenly Daw. Ang gray-white beam na iyon, malamig at walang kabuluhan, ay bumaril patungo sa kanya. Whoosh! Ang sinag ng banal na enerhiya ay dumaan. Kakaiba, hindi nito tinamaan si Zhao Feng. Nagulat si Zhao Feng. Ngayon lang, ang kanyang katawan ay biglang umatras ng ilang libong li, na nagpapahintulot sa kanya na maiwasan ang pag-atake ng Heaven Lord. Pero hindi siya gumamit ng instant movement ngayon lang. Sa ilalim ng pagsupil ng pseudo-ancestral eye, kahit na ang isang taong may perpektong space law ay mahihirapang gumamit ng teknik tulad ng instant movement. Sa sandaling ito, sa wakas ay bumalik ang pakiramdam sa kaliwang mata ni Zhao Feng. Kanina, hindi man lang niya naramdaman ang pag-iral ng kaliwang mata niya. Ang dagat ng Dream Origin ay nagsimulang bumalik sa kanyang kaliwang mata. Ito ba ang Dream God Eye? Naramdaman ni Zhao Feng kung ano ang nangyayari. Baka ngayon lang niya ginamit ang realization. Ito lamang ang makapagpapaliwanag sa kanyang biglaang pagdadala sa ibang lugar. At si Zhao Feng ay nagsisimula na ring mas malinaw na maramdaman ang kanyang kaliwang mata at gamitin ang kapangyarihan nito. Hindi patay. Kumunot ang noo ng Heaven Lord. Kahit na ang kapangyarihang nabuo mula sa pagsasanib ng anim na God Eye ay hindi makakaiwas sa pag-atake mula sa kanyang pseudo-ancestral eye. Kung gusto kong mamatay ka, mamamatay ka. Biglang umungal ang Heaven Lord. Boom!
Ang kanyang heavenly daw pseudo-ancestral eye ay nagpakawala ng mabangis na alon ng gray-white energy. Ang lugar na naapektuhan ng pag-atake ng Heaven Lord sa pagkakataong ito ay mas malaki, ang pagsupil nito sa iba pang mga batas ay mas matindi. Kahit na ang mga perpektong batas ay hindi makakapagpakita ng maraming kapangyarihan. Pumunta ka. Habang nakangisi, pinaandar ni Zhao Feng ang Dream God Eye. Buzz. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng isang panaginip na manipis na ulap at dahan-daang nawala sa pag-iral. Siyempre, ang prosesong ito ay talagang napakaikli. Whoosh! 100,000 ang layo, biglang lumitaw ang katawan ni Zhao Feng, inilagay siya sa labas ng saklaw ng pag-atake ng Heaven Lord. Anong kapangyarihan ito? Hindi ito pinipigilan ng aking Heavenly Daw energy. Naalarma ang Heaven Lord, at pagkatapos ay nagdilim ang kanyang mukha. Maaaring sugpuin ng Heavenly Daw energy ang anumang enerhiya sa mundo, kaya bakit hindi nito mapigilan ang kapangyarihan ni Zhao Feng? Ang mga God Eye deities ay nabigla rin sa tanawing ito. Bago ang ebolusyon ng Heavenly Daw God Eye ng Heaven Lord, magagawa pa rin nilang lumaban, ngunit pagkatapos ng ebolusyon nito, maaari lamang silang lumaban gamit ang God Eye Fusion Art. Ngunit si Zhao Feng ay nag-iisang nakayanan ang mga pag-atake ng Heaven Lord. Naghahanap ka ng kamatayan. Nagsalubong ang mga kilay ng Heaven Lord sa galit. Natapos na niya ang pagsipsip ng kapangyarihan ng Life God. Walang gaano, ngunit mabilis itong nakabawi. Swish! Lumipad ang Heaven Lord patungo kay Zhao Feng. Sa pagkakataong ito, personal na haharapin ng Heaven Lord si Zhao Feng. Zhao Feng, mag-ingat ka. Ang Divine Punishment God ay hindi napigil ang tumawag, at ang God Eye deities ay malapit ng sumugod. Mamatay. Ang Heaven Lord ay sumuntok gamit ang kanyang kanang kamao, nagpadala ng isang sinag ng ginto at pilak na enerhiya na sumasabog sa buong mundo. Pumunta ka. Isinaaktibo niya ang kanyang Dream God Eye, isinaaktibo din ni Zhao Feng ang kanyang kakayahan sa realization at nakalock sa isang tiyak na punto. Swish! Ang kanyang katawan ay natatakpan ng isang panaginip na lamad ng liwanag at naglaho, kung saan siya ay lumitaw sa lugar na kanyang pinagtutuunan ng pansin. Hindi ito instant movement. Ngayong mas malapit na siya kay Zhao Feng, sigurado ang Heaven Lord na walang koneksyon ang movement technique ni Zhao Feng sa space laws. Ngunit paano biglang lumipat ang isang tao mula sa isang lugar patungo sa isa pa nang hindi ginagamit ang space law? Siyempre, hindi kasama dito ang enerhiya ng Heavenly Daw. Hindi ka makakatakbo. Pinaandar ng Heaven Lord ang kanyang pseudo-ancestral eye. Swish! Nagdilim ang katawan ng Heaven Lord, at pagkatapos ay naglaho. Ilang sandali pa, nagpakita ang Heaven Lord sa tabi ni Zhao Feng. Pumunta ka. Nabigla, tumakas si Zhao Feng. Ngunit ang Heaven Lord ay masugid na hinabol si Zhao Feng, na hindi siya binigyan ng oras para magpahinga. Swish! 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 Dalawang figure ang kumurap pabalik-balik sa kawalan. Ang kakayahang pumunta saan man naisin ng isang tao nang hindi ginagamit ang space law ay tunay na walang katotohanan. Kung ang isang assassin ay may ganitong uri ng kakayahan, magagawa nila ang halos anumang misyon ng walang kabiguan. Napakalakas. Si Zhao Feng ay hindi nang ahas na pakawalan ang kanyang bantay habang siya ay tumakas. Ang kakayahang ito ang tanging bagay na nagpanatiling buhay sa kanya. At sa ilang kadahilanan, ang puot ng Heaven Lord kay Zhao Feng ay lumalaki lamang. Para bang ang dalawa ay nagkaroon ng hindi mabilang na pag-aaway sa pagitan ng isa't isa, isang hindi mapagkakasundwang awayan. Ang 5 God Eye ay lubusang nakalimutan. Siyempre, napakalakas ng Heaven Lord ngayon na madali niyang mapapatay ang 5 God Eye kung gusto niya, ngunit mas gusto niyang patayin si Zhao Feng. Swish! 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 Gayunpaman, hindi mapigilan ng Heaven Lord ang kakayahang kumilos ni Zhao Feng, at hindi rin niya mahuhulaan kung saan lilito si Zhao Feng. Heaven falls, Earth rends. Ang Heaven Lord ay umungal, ang kanyang gitnang mata ay bumubulusok na may kapangyarihang naghahari bilang Diyos sa buong mundo na pumailan lang sa kawalan. Boom! Ang paligid na walang laman para sa milyon-milyong li ay nagsimulang manginig, ang pagyanig ay lalo pang tumitindi habang tumatagal. Makalipas ang ilang sandali, sumabog ang walang hanggan na mapangwasak na enerhiya sa rehiyon, na pinupuno ang bawat pulgada ng mundo.
Parang ang mundo mismo ay nilipol. Sa kabutihang palad, ang iba ay nagpanatili ng kanilang distansya mula sa pares, kung hindi, ang kanilang mga pagkakataon na mabuhay ay magiging manipis. Gusto kong makita kung saan ka maaaring tumakbo. Ungol ng Heaven Lord habang hinahabol niya si Zhao Fang. Wala nang matatakbuhan ngayon si Zhao Fang. Saan man siya magpunta, makakatagpo siya ng isang nakakatakot na enerhiya na madaling pumatay ng isang Diyos. Talagang naramdaman ni Zhao Fang ang matinding panganib. Ang destruction energy ay tumagos sa mundo at siya ay hinahabol ng Heaven Lord. Makalipas ang ilang sandali, si Zhao Fang ay patay na. Dream Dime Sion Expansion. Isinaktibo ni Zhao Fang ang kanyang Dream God Eye, lumikha ng Dream Dimension at pinalawak ito sa kanyang sarili. Buzz. Isang mapangarapan na tanawin ang lumitaw sa paligid ng Zhao Fang, na pumapatong sa mundo. Sa loob ng kanyang Dream Dimension, si Zhao Fang ay napalakas sa isang tiyak na lawak. At ang kanyang Dream God Eye ay binigyan ng huling pagtulak sa antas ng Pseudo Ancestral Eye. Mawala. Inactivate ni Zhao Fang ang kanyang thought power at winalis nito ang lahat ng destructive energy sa loob ng kanyang Dream Dimension. Ilang sandali pa, nagsimulang humina at huminahon ang rumaragasang bagyo ng enerhiya. Ano? Natigilan ang Heaven Lord. May kakayahan si Zhao Fang na gawing hindi epektibo ang kanyang diskarte. Kunin mo ang aking espada. Nanlamig ang mukha ni Zhao Fang habang tinitipon niya ang kanyang Primal Chaos at Tribulation Lightning Energies bilang isang espada. Hindi siya basta-basta tumayo at bugbugin. Bukod dito, habang unti-unting nakuha ni Zhao Fang ang kontrol sa Dream God Eye, nagsimula siyang magkaroon ng pangunawa sa tunay na kapangyarihan nito. Hindi niya ganap na nakontrol ang Dream God Eye noon hindi dahil kulang siya sa kakayahan, kundi dahil malayong maabot ng Dream God Eye ang mga limitasyon nito. Ngayon, tiwala si Zhao Fang na magagamit niya ang mas mataas na kapangyarihan ng Dream God Eye. Mas malakas. Mas malakas. Itinuon ni Zhao Fang ang kanyang Dream Pseudo Ancestral Eye sa Primal Chaos Tribulation Lightning Sword. Buzz. Isang malabong lamad ng liwanag ang lumitaw sa espada, at makalipas ang ilang sandali, ang espada ay nagsimulang lumaki sa laki, ang lakas ng kanyang Primal Chaos at Tribulation Lightning Energies ay dumami. Hindi nagtagal, bumababa na ang isang espada na parang haligi na nakataas sa langit. Ang mga enerhiya ng Primal Chaos at Tribulation Lightning ay mas mababa kaysa sa enerhiya ng Heavenly Dao, ngunit ang dami ng enerhiya na nilalaman ng Primal Chaos Tribulation Lightning Sword na ito ay higit na napakalaki kaysa sa may isip ng isa. Kapag ang lakas ay umabot sa tugatog at nalampasan ang sentido komon, maaari itong makalagpas sa lahat ng kadena. Boom! Bang! Ang buong mundo ay nanginig habang ang Primal Chaos at Tribulation Lightning Energies ay dumaan dito. King of Gods, Kabanata 1569. Dream daw laban sa Heavenly Dao. Ang isang malawak na dagat ng Primal Chaos Tribulation Lightning Energy ay namumula at nag-alab. Hindi mabilang na mga dalubhasa sa malayo ang kailangan upang mailipat ang kanilang divine power at ilagay ang lahat ng kanilang pagtuon sa paglaban sa dagat na ito ng enerhiya. Ilang Third Heavens, at kahit ilang God Kings, ang kailangang umatras. Umatras muna tayo. Tumawag ang Divine Punishment God. Kung ang Heaven Lord o si Zhao Fang, pareho silang lumalakas at lumalakas, na tila walang limitasyon. Noong una ay iniisip nila ang tungkol sa pagsama kay Zhao Fang upang labanan ang Heaven Lord, ngunit ngayon ay tila mas mabuting umatras. Sila pa rin ang mga target ng Heaven Lord, kaya pinakamahusay na gumawa ng ilang distansya. Hindi nila ipapahawak kay Zhao Fang ang lahat. Ang backlash na dinanas nila mula sa pag-undo ng God Eye Fusion Art ay malamang na mabilis na gagaling dahil ginamit ng Life God ang Seal of Life. Pagdating ng oras, maaari nilang magamit muli ang God Eye Fusion Art. Boom! Sa sandaling ito, isang mabigat na Heavenly Dao na enerhiya ang lumabas mula sa gitna ng enerhiyang dagat. Ang kulay abo-puting agos ng enerhiya ay nagsimulang mabuo sa isang napakalaking tao sa hangin, isang taong napakalawak na tila sinasakop nila ang buong kalangitan. Pinaplano ng Heaven Lord na gamitin ang kanyang tunay na lakas. Zhao Fang, anuman ang kategoryang kinabibilangan ng iyong mata, lahat ay dapat yumukod sa harap ng Heavenly Dao Pseudo Ancestral Eye.
Ang mukha ng Heaven Lord ay namumula sa galit, ang kanyang hangarin sa pagpatay ay halos nakikita. Kung gayon, subukan natin ito. Kalmado at solemn na ang mukha ni Zhao Feng. Noong nakaraan, hindi siya kailanman mangangahas na direktang labanan ang Heaven Lord, ngunit habang lumalakas at lumalakas ang kanyang Dream God Eye, nakuha niya ang mas malalim na layer ng kapangyarihan. Hindi na siya natatakot sa Heaven Lord. Bukod dito, ngayong ang Dream God Eye ay naging Pseudo Ancestral Eye, maraming imahe ang nagsimulang mabuo sa isip ni Zhao Feng. Kahit na sila ay malabo at malabo pa rin, naramdaman ni Zhao Feng na kailangan niyang pigilan ang Heaven Lord. Ito ang kanyang tungkulin. Boom! Ang lakas ng Torrents of Dream ay lumabas mula sa Dream Pseudo Ancestral Eye, umiikot sa paligid ni Zhao Feng at lumikha ng Dream Domain. Mamatay. Mabangis na umungal ang Heaven Lord. Kumaway ng kamay ang napakalaking Gray-White Phantom. Isang gray-white na kamay na hindi maisip ang laki ang lumitaw sa itaas ng ulo ni Zhao Feng. Malamig at walang emosyon, naglabas ito ng pressure na maaaring durugan ang lahat. Ang palad na ito ay sumasakop sa isang malawak na lugar at nagtataglay ng walang katulad na lakas. Ham-ina. Ham-ina. Inactivate ni Zhao Feng ang kanyang Dream Pseudo Ancestral Eye at ginamit ang kanyang kakayahan sa realization. Biz. Lumitaw ang panaginip na hamog sa ibabaw ng higanteng kamay, at pagkatapos ay ang enerhiya na nakapaloob sa kamay ay nagsimulang unti-unting hamina. Kulang ba ang epekto nito? Ang kakayahan ni Zhao Feng sa realization ay maaaring baguhin ang lahat, ngunit kapag tina-target ang enerhiya ng Heavenly Dao, nagkaroon ito ng napaka-mute na epekto na dumating sa napakalaking presyo. Walang kaalam-alam si Zhao Feng na, sa kabilang panig, ang isipan ng Heaven Lord ay gumugulong. Ito ang kapangyarihan ng Heavenly Dao, ang enerhiya na naghari sa lahat ng iba pang enerhiya at namamahala sa lahat ng nilalang, nagtatag ng lahat ng batas. Para itong maapektuhan ng Pseudo Ancestral Eye ni Zhao Feng ay sadyang hindi maisip. Hindi kaya nauugnay ang mata niya sa Ancestral Eye. Nagtaka ang Heaven Lord. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng ganitong ideya, ngunit agad niya itong tinanggihan kanina. Ngayon, gayunpaman, ang Heaven Lord ay lubos na nagtitiwala sa teoryang ito. Ngunit anuman, hanggat pinatay niya si Zhao Feng, ang lahat ay malulutas. Marahil ay makukuha pa niya ang kapangyarihan ng mata ni Zhao Feng. Boom! Pinalakas ng Heaven Lord ang kapangyarihan ng kamay at pinabagsak ito pababa. Sa ilalim ng pinakamataas na enerhiya ng Heavenly Dao, anumang iba pang enerhiya ay magiging alikabok, ngunit ang Dream Origin ni Zhao Feng ay patuloy na umuusad pabalik-balik, lumalaban sa pressure. Illusory Oblivion. Huminto ang kaliwang mata ni Zhao Feng at nagsimulang lumingon muli. Ang kulay abong puting kamay ay mabilis na nakapaloob sa loob ng isang panaginip na lamad. Ilang sandali pa, medyo naging transparent ang kamay. Ito ay malinaw na ito ay makabuluhang hamina. Heaven Closing Primal Chaos Hand. Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang makapangyarihang Primal Chaos Combat Skill, at sa loob ng kanyang Dream Dimension, ang skill na ito ay nagtataglay ng hindi kapanipaniwalang lakas. Mas malakas. Bumuhos ang enerhiya ng Dream Origin habang itinuon ni Zhao Feng ang kanyang Thought Power. Ang maitim na kamay na iyon na kumakatok sa kidlat ay dumami sa parehong kapangyarihan at laki. Bagamat hindi pa rin ito maihahambing sa kulay abong puting kamay, hindi ito maaaring maliitin. Boom! Bang! Nagbanggaan ang dalawang malalaking kamay, ang epekto nito ay lumikha ng mapanirang bagyo. God Eye Duplication. Tumawag si Zhao Feng, lumingon ang kanyang kaliwang mata. Boom! Nagtipon ang mga panaginip na ilaw sa itaas ng katawan ni Zhao Feng, na naging isang napakalaking kulay ng panaginip. Ang pagpapakitang ito ay lubos na katulad ng kulay abo-puting multo ng Heaven Lord. Biglang, ang panaginip na mata ay nagsimulang magbuga ng hindi mabilang na mga agos ng mapangarapan na enerhiya, at sa gitna ng magulong bagyong ito, lumitaw ang isang kulay abong puting kamay. Hindi. Kahit ang enerhiya ng Heavenly Dao ay maaaring maduplicate. Ang Heaven Lord ay napipi. Alam niya ang kaunti tungkol sa kakayahan ni Zhao Feng sa pagdoble, ngunit hindi niya akalain na madouble ni Zhao Feng ang enerhiya ng Heavenly Dao. Imposible lang ito. Boom!
Ang Grey-White Phantom sa itaas ng Heaven Lord ay naglabas ng palad. Ang dalawang magkatulad na palad ay nagbanggaan sa kawalan, ngunit makalipas ang ilang sandali, ang duplicate ni Zhao Fang ay nabasag ng malakas. Hindi ko lubos na madobol ang enerhiya ng Heavenly daw. Ungol ni Zhao Fang. Sa huli, ang enerhiya ng Heavenly daw ay masyadong kakaiba, at hindi niya ito ganap na madobol. Sa malayo, sa loob ng puting barkong pandigma, habang si Liu Qingxin ay walang napakataas na paglilinang, pinahintulutan siya ng kanyang Destiny God Eye na makita ang lahat ng nangyayari. Ang Dream Energy ni Fang ay maaaring labanan ang enerhiya ng Heavenly daw. Sinuri ni Liu Qingxin. Bilang Destiny God Eye, labis siyang interesado sa anumang bagay na hindi niya alam. Bagamat hindi ganap na masugpo ng Dream Energy ni Zhao Fang ang enerhiya ng Heavenly daw at vice versa, naramdaman ni Liu Qingxin na medyo nakahihigit ang Dream Energy ni Zhao Fang. Hindi bababasa, mahinang sinalungat ng Dream Energy ang enerhiya ng Heavenly daw. Halimbawa, habang maaari nitong pahinain o kopyahin ang enerhiya ng Heavenly daw, walang magagawa ang enerhiya ng Heavenly daw upang limitahan ang enerhiya ng Dream. Boom! Bang! Crash! Muling sumiklab ang labanan sa pagitan ng Heaven Lord at Zhao Fang, mas matindi pa kaysa dati. Ang sagupaan ng mga pinakamataas na enerhiya ay nagbunga ng sunod-sunod na shockwave, na dumaan sa Ancient Desolate Realm of Gods at higit pa. Kahit ano at lahat ay pinipigilan ng Heavenly daw. Nagalit ang Heaven Lord. Hindi niya matatanggap ang sino mang may lakas na mag-isa na suwayan siya. Pillar of the Heavenly daw. Sumigaw ang Heaven Lord. Pinagdikit ng napakalaking multo ang mga kamay nito at nagsimulang bumuo ng spell. Boom! 8 kulay abo-puting haligi ang nahayag sa kawalan, natatakpan ng mga kakaibang inscription at nababalot ng malamig at walang emosyong kinang. Bumaba ang mga haligi, pinipigilan ang lahat sa ilalim ng kapangyarihan ng Heavenly daw. Ang mahuli sa pagitan ng 8 haligi ay itatapon sa isang walang hanggang bilangguan, at ang 8 haligi ay masikip. Napakalakas ng paghihigpit. Nanlalabo ang mga mata ni Zhao Fang. Nararamdaman niya na ang kanyang Primal Chaos Energy at Tribulation Lightning Energy ay nawalan ng 70 hanggang 80% ng kanilang lakas. Ngunit hindi ito nangangahulugan na siya ay walang kapangyarihan. God Eye. Duplication. Muling na-activate ni Zhao Fang ang kanyang Dream Pseudo Ancestral Eye. Isang layer ng parang panaginip ang lumitaw sa paligid ng napakalaking mata sa itaas niya, at sa loob ng mata, ang panaginip na mga daloy ng liwanag ay tila bumubuo ng kapangyarihan. Ang mga ordinaryong galaw ay hindi maganda dito. Mabilis na naubos ang Dream Origin ni Zhao Fang. Kasabay nito, ang walang katapusang baha ng enerhiya ay bumaha sa kanyang kaliwang mata, na palakas ng palakas. Boom! Biglang lumipad pa itaas ang napakalaking mata, dahan-daang nabubuo ang napakalaking kulay ng panaginip. Ang pagpapakita ng panaginip na ito ay napakahawig sa kulay abo-puting higanteng ipinakita ng Heaven Lord na tila sila ay magkatulad. Isang mapangarapan na puyo ng tubig ang biglang lumitaw sa loob ng pangarap na higanti, at 8 kulay abo-puting kamay ang bumaril pasulong. Boom! Bang! Lumipad ang 8 kamay sa magkahiwalay na direksyon at bumangga sa mga pababang haligi. Imposible. Imposible ito. Ang Heaven Lord ay nanginag. Ang Dream Phantom na nilikha ng mata ni Zhao Fang ay hindi kapanipaniwalang katulad ng sarili niyang Grey-White Phantom. Alam na alam ng Heaven Lord na ang Grey-White figure ay isang manifestation ng mayari ng Heavenly Dao Ancestral Eye, ang Ancient Ancestral God. Maaaring ang kanyang mata ay isang Ancestral Eye. Nanlaki ang mga mata ng Heaven Lord sa hindi paniniwala. May isa pang Ancestral Eye sa mundong ito bukod sa Heavenly Dao Ancestral Eye. Kapangyarihan. Dagdagan. Patuloy na ginamit ni Zhao Fang ang kapangyarihan ng kanyang Dream Pseudo Ancestral Eye. Ang 8 higanteng mga kamay ay natatakpan ng isang panaginip na lamad, at pagkatapos ay isang mahiwagang kapangyarihan ang nagpalakas at lumakas sa kanila. Sa sandaling ito, hindi lang napigilan ni Zhao Fang ang pag-atake ng Heaven Lord, kaya pa niyang itulak pabalik. Hindi maganda. Lumalakas at lumalakas ang kanyang mata, at mabilis itong lumalakas. Biglang may napagtanto ang Heaven Lord. Sa simula ng labanan, ang mata ni Zhao Fang ay wala sa antas ng Pseudo Ancestral Eye,
Ngunit habang ginagamit niya ang higit at higit na kapangyarihan nito, umabot ito sa antas ng pseudo-ancestral eye at pagkatapos ay ipinakita ang napakalaking dreamy giant na iyon. Ang bilis ng pagpapalakas na ito ay napakabilis. Hindi maganda. Kailangan kong magpakatatag. Ang kanyang mukha ay madilim, ang Heaven Lord ay tumingin sa kanyang kanan. Panganib. Ang Divine Punishment God at ang iba pa ay biglang nakaramdam ng nakakapanghinayang panganib. Umatras. Agad na tumakas ang Death God. Akin ka lang. Galit na umungal ang Heaven Lord habang siya ay bumaril pasulong, agad na tinakpan ang milyon-milyong Li habang sinisugod niya ang 5 God Eye. Mamatay. Malamig at walang emosyon ang tingin ng Heaven Lord. Parang isang maliit na bagay lang para sa kanya ang pagpatay sa ilang God Eye deities. Napansin din ni Zhao Fang ang layunin ng Heaven Lord. Maaaring patayin ng Heaven Lord ang 8 Great God Eyes at makuha ang kanilang origins para lumakas at lumakas. Kung papahintulutan ang Heaven Lord na patayin ang natitirang mga God Eye deities, ang kanyang lakas ay sasabog sa isang nakakatakot na antas na ang kanyang Dream Pseudo-Ancestral Eye ay maaaring hindi na magkatugma. Bumalik ka rito. Itinoon ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata sa Heaven Lord, ang kanyang Dream Pseudo-Ancestral Eye ay baliw na umiikot. Nakakagulat, ang Heaven Lord ay talagang napilitang paatras ng ilang Li. Whoosh! Ang Heaven Lord ay napaatras ng isa pang ilang Li, at pagkatapos ay higit pa. Sa isang kisap mata, kinaladkad siya palayo sa 5 Diyos. Ikaw. Nag-aapoy sa galit ang dibdib ng Heaven Lord. Ang kanyang sariling katawan ay hindi maipaliwanag na paatras. Naiwan siyang tulala at nakatingin lamang sa pagtakas ng kanyang biktima.